Pelikulang ito ay isinalin sa Tagalog ni Sribat 75. Handa na po ang kotse niyo. Sumunod po kayo sa akin. Miss Sora Jean! Grabe, ano ba naman to? Hello, Gino. Halika na, bilis. Incoming call from Secretary Wang. Incoming call from Secretary Wang. Incoming call from Secretary Wang. Incoming call. The number you're calling is unattended. Hindi po ba sumasagot? Ay, naku. Bakit ba ganun ang kapatid niya? Kailangan maganda si Yona para sa party bukas eh. Tapos hindi pa umuwi. Bakit kasi kung saan-saan niya dinadala yung bulag ng kapatid? Emergency! Bilis, bilis! Sandali! Ako ang guardian niya. Mabuti. Kami na bahala sa kanya. Ang gawin mo, i-register mo siya sa admitting area. Delikado, Sander. Nagkita si Leo at Sora ngayon. Ikaw ang nagsabing sundan namin si Leo para malaman mo lahat ng galaw niya. Sorry ka dahil hindi siya nakikipagkita sa babae niya, kundi sa ex mo. Alam ko na yan. Ano? Paano mo nalaman? OA ka. Kinokontak mo pa siya, no? Tumigil ka ha, ikaw ang OA dyan eh. Nagagawa mo pang magselos. Anong gagawin namin? Aalis na ba kami? Sabihin mo lang, Sander. Okay. Sige, maganda nga naisip mong yan. Akong bahala. Saan ka pupunta? Sumunod ka na lang sa akin! Kilala mo ba sila? Silang tatlo? Oo. Paalala lang. Subject for termination of contract ang scandal. Nalaman kong idinidate mo dati ang isa sa kanila. Ito ba ang lalaking yon? Hindi siya. Matagal nang patay ang lalaking yan. And I will never date his type. Ang lalaking naging intimate sa akin ay yung nasa gitna. Ang lalaking to? Oo, siya nga. Hello? Si Gino to. Kilala mo ako? Idiretso mong tingin mo. Gusto lang malaman ni Sander kung itinuturing mo pa rin siyang kaibigan. Oo naman. Kung ganun gusto niyang ikaw na ang bahala sa kausap mo, tatawagan ka niya mamaya. Talaga? Hindi ako naniniwala. Ibigay mo munang number niya. Alam mong hindi siya pala biro. Tatawag siya. Maliwanag? Hoy, dapat nanginginig ka sa pakikipag-usap sa kanya at hindi yung para ikaw pang matapang na nag-uutos. Ginagawa ko lang yung sinabi ni Sandor sa akin. Saan ka pupunta?
Hello, Joseph? May pinapasabi si Sander. Oo naman, tanda ka niya. Naging busy lang naman yung tao kaya hindi siya nakakatawag. Makinig ka, may gusto siyang ipagawa. So hindi siya, kundi ang lalaking to. Oo, siya na nga. Ang only son ng PL Group. Sino po ang guardian ni Yona, oh? Guardian ni Yona, oh! Ako yun! Bakit? May problema ba? Gusto ko makausap ng doktor. Pwede ko bang makuha ang phone number niya? Hindi pa kasi ako makamove on eh. Gusto ko lang siya makita for the last time. May matatanggap kang letter. Alam mo na kung bakit. Kung yun ang kailangan mangyari. Kahit naging pass mo lang siya, big deal pa rin yun sa amin. Nawalan ako ng commercial ang dahil sa kanya. Alam din ni Sander na mainipin ako. Grabe talagang babae niyan. Tingnan mo kung gaano ka desperada. Ang kapal ng mukha. Wala nga siya narinig kay Sander nung pinakulong niya tapos ganyan siya magsalita. Tingnan mo. Mukhang may pang-blackmail na tayo. Lagot ka. Sige pa, ituloy mo. Oo nga. Well, bigla siyang sumigaw sa gitna ng examination kaya hindi na namin itinuloy. Kaya hindi namin nalaman kung ano ba talaga ang sakit niya. Ang alam ko lang, may sakit siya na RP. RP? Retinitis pigmentosa. Hindi naman nakakabulag yun eh. At lalong hindi nakakahimatay. Nalaman kong may brain tumor siya dati. Ano? Brain tumor? Kung ganun pala, kailangan talaga siyang matingnan ulit. Dahil pwedeng bumalik ang ganung sakit. Doc, may emergency po ulit. Kumbinsihin mo na siya magpa-examine ulit. Umuwi na tayo. Kanina pa tumatawag si Secretary Wang. Halika na. Nagagalit ka dahil nag-worry ka. Tama na yan. Napagod lang ako kanina. Yun lang ba talaga? Siya nga pala sa susunod na araw, anniversary na ng company. Kailangan kong pumunta ng Pyeongchang para sa rehearsal. Hindi daw normal na nahihimatay ka. Kaya sinabi niya sa akin kanina na kailangang ituloy mo yung examination. Ikaw rin? Magiging tulad na ni Secretary Wang? Lagnat, sakit ng katawan at ulo. At kahit anong konting daing ko, nagagawa niyang isisi sa dati kong sakit. Kaya pinatingnan niya ako dati. Ilang beses nila akong sinaksakan ng kung ano-anong klaseng karayo. Ilang beses akong ikinulong sa kwarto. Ibig bang sabihin, ikaw na ang mamimilit sa akin? Hindi na siya? Yona, Natatakot ako malaman ng totoo. Kaya lang, alam mo ba ang bagay na mas ayokong mangyari? Ang makulong ulit sa ospital na walang kasama kundi si Secretary Wang na mukhang masaya pa. Kung sakaling bumalik nga ang tumor ko, mauulit ang lahat. Pag nangyari yun, hindi na ako tatanggi pa.
sa akin? Hindi naman. Yona, Basta promise ko to sa'yo. Oras na magkasakit ulit ako, babalik ako sa ospital. hindi ako natutuwa dyan. Mabait ka talagang kapatid. Bakit ka ba nagpunta ng mall? Alam mong delikado eh. Sa anniversary, gusto kong kasama kita. Alam kong palagi sila naaawa kapag nakikita nila ako sa office o kaya sa mga gathering. Pero ngayon magbabago ng lahat. Dahil may kapatid na akong kasama, hindi na ako nag-iisa. Hindi ako mahilig sa ganong gathering. Paano kung bigla akong mahimatay sa party? Hindi mo malalaman. Hindi kita tatawagan para lang magpaawa. Pero kung nandun ka kasama ko, madali na. Mababantayin mo ako buong maghapon. Gusto mo bang sa ibang tao pa ako umasa? Ibang klase ka rin. Bagay ka talaga sa marketing at sales. Isasama ko si Kuya sa party. Kahit na hindi ka pumayag sa gusto ko. Ang totoo, makakaganda pa nga yun sa image mo. Iniisip ng shareholders, ginagawa niyo akong puppet ni Leo sa loob ng company. Mapapatunayan mong mali ang iniisip nila kung makikita nila si Kuya. Ikaw ang bahala. May aasikasuhin pa nga pala ako kaya hindi ako makakarating ng maaga sa anniversary party natin. Kay Sander ka na rin lang magpahatid para makumbinsi ang shareholders. At isa pa, mas ikatutuwa nila kung makikita nila agad si Sander. Alam nilang matagal na siyang hinahanap ng daddy mo. It will be a good treat to them. Ako nang bahala. Hindi ko siya pababayaan. Siya nga pala. Mas gusto kong isuot yung damit na binili ni Kuya. Nabanggit niya kasing hindi niya gusto ang mga sinusuot ko. Pero ganung style ang gusto ng daddy mo. Ayoko makipagtalo. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Isa pa, 31 days na lang ang natitira. At hanggang nandito siya, pipilitin kong maging masaya kami. O sige. Gusto ko rin naman yan. Dahil alam kong mahal na mahal mo si Sander. Ikaw nang bahala. Hindi na tuloy ako nakakain kanina eh. Si Cindy ang kumuha niyan. Ang galing ng timing, no? Ang problema dyan, Ano ba gusto mong mangyari? Listen to me. Ayoko na. Tigilan na natin to. Narinig mo ba? Tigilan mo na ako. hindi pa ba okay yan? Itutuloy pa ba namin? Mukhang solid naman eh. Tingin mo. Basta sundan nyo pa rin. Malay naman natin. Isa lang ang nagsasabing tapos na ang relasyon nila. Kaya, huwag niyong tigilan. May gusto pa akong malaman. Lalo na sa Secretary Wang na yun. Paano naman si Sora? Hindi tumitigil ng pananakot sa text sa akin eh. Huwag mo siyang alalahanin. Akong bahala. Okay. Sige na. Hindi ba iba yan sa sinabi sa atin ni Rocco dati? Alam ko. At sabi ni Sora, pinagyayabang ni Sander na siya ang only son na may-ari ng PL Group. Nagulat din ako. Kaya may naisip ako. Invite Sora. Magkikita sila sa party. Tingnan ko kung anong mangyayari. Ano kaya ang pag-uusapan nila? Magiging civil kaya sila sa isa't isa? Make sure she'll attend. Welcome, Miss Chairwoman. Welcome po, ma'am. Thank you for welcoming me. This way. Ganito ba sila palagi? Nagustuhan mo? Come live with me. Mas gusto ko sa Italy. Ibig sabihin, mas gusto mo dun kesa makasama mo ako? Grabe ka naman. Hindi mo ako mapipilit. Eh di hindi.
Ang ganda dito, no? Mas maganda sa Italy. Kaya wag mong isipin na hindi ako aalis. Alam mo, may natutunan ako. Natutunan ko yun dahil sa sakit ko. Na kapag umasa ako lang ang masasaktan. Okay lang ako. Tanggap ko na yun. Aalis ka. Ako naman, dito lang. Pakiayos mo yan dyan. Pasok. Teka, sandali lang. Anong ginagawa nila? Nirequest ko yan. Pangarap ko kasing maging chef balang araw. Nagulat ka? Maging chef? Yung pastry chef lang. Yun ang gusto kong subukan ngayon. Pwede kang bumili na lang. Ayoko nga. Gusto kong gumawa ng cake at ipapakain ko yun sa'yo. Kaya humanda ka. Hindi ako mahilig doon. Sorry, wala kang choice. Add egg yolk to the flour. Mix well until dissolved properly. Tulungan na ba kita? Hindi, kaya ko na to. Anong gagawin mo? Hahatiin kong cherry sa dalawa. Nang mag-isa? Oo naman. Delikado yan, ako na. Ako na lang, huwag ka na makialam. Gumamit ka na niyan sa bahay? Hindi Hindi papayag si Secretary Wang, kaya wala akong magawa sa kitchen natin. Pero gumamit na ako nito sa center. Kasi doon, may class para sa mga bulag. Uy, 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 uy! Hindi ko kakayanin panoorin kang maghiwa ng mag-isa ng cherries na yan. At dahil hindi rin kita mapipigilan, ganito na lang. Basta, ako pa rin ang hihiwa. Tinutulungan mo lang ako. O sige, helper lang ako. Ikaw ang chef. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. Nangingiti ka! Baka masugatan tayo. Kunti na lang. Ano ko ba naman? Kakagaling nga lang sa office. Hindi ko naman nakita eh. Okay ka lang? Okay lang ako. Ito? Bakit ka ba nagpunta ng mall? Gusto kong bumili ng regalo eh. Para kanino? Basta, wala lang. Sa akin? Hindi kaya. Para sa taong mahal ko. Si Leo. Mas hindi. Kay Attorney Jiang. Sana sinabi mo na lang sa akin at ako na lang ang bumili para sa'yo. Alam mong delikado sa ganung lugar. Kasi ang gusto ko, ako mismo ang pipili ng regalo. Akala ko naman magagawa ko ng mag-isa yun. Pag nawala ba ako,
Yung attorney na yan, mapagkakatiwalaan. Oo. Oh, nakakainis naman eh. Ano ka ba? Ayoko na. Oh, ikaw naman. Ano ka ba? Malagkit yan eh. Nakakainis Patayin to. natin. Maligo ka na. Yona? 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 Bakit? May nawawala? Yung wind chime ko, sabi ko sa maid ilagay dito yun eh. Gusto kong marinig yun mamaya. Parang wala dito eh. Kung hindi mo makita, edi... Kapag umalis ka, gusto kong naririnig yun. Lalo na kapag namimiss kita. Tumabi ka nga. Naghahanap ako eh. Nasaan na yun? Sabi sa akin nandito daw eh. Oh! Ah! Salamat naman. Talaga? Sigurado kang sasakay tayo sa cable car? Oo, bakit hindi? Exciting yun ah. Pero, nakakatakot ba ron? Sandali. Ilang medyas ang suot mo? Isa lang. Bakit isa lang? Maupo ka nga. Babalik ako. Saan ka pupunta? Pwede bang tama na ang tanong? Mula ngayon, okay lang ang isasagot mo. Para kang bata eh. Diyan ka lang. Bilisan mo ah. Ang liit pala ng paa mo. Parang sa manika. Ganun ba kalamig sa sasakyan natin? Hindi lang yun ang gagawin natin. Pupunta tayo sa tuktok ng bundok. Sa tuktok? Di ba mahirap yun? Sumusuko ka na agad? Ayoko ron. Ibig sabihin, tuloy. At ito naman, pandagdag sa leeg mo. Ito. Ayan. Handa ka na. Halika na. Tayo na. Sir! Delikado po, sir. Isa pa, hindi pa natin nagpapaalam kay Ma'am Huwag Heidi. niyo na ipaalam sa kanya kung ganun. Hindi naman kailangan sabihin. Baka natatakot din si Miss Yona. Bakit naman ako matatakot? Narinig mo? Hindi gamit ang kapatid ko na ikukulong niyo lang sa loob ng bahay habang buhay. Gusto ko nito. Kung ganun, pwede bang bumaba kayo agad pagkatapos yung sumakay yan? Pupunta pa kami sa tuktok ng bundok. Pupunta kami doon dahil gusto kong marating yun. Uulitin ko, hindi kami mga gamit na dapat binubulok lang sa loob ng bahay. At normal lang na pumunta kami sa tuktok ng bundok. Sige po, sir. Ingat po kayo. Nakakatakot. Kahit nakasapatos, nararamdaman ko ang hangin. Pero, gusto ko. Marami pang bagay ang nasa ilalim ng paa mo. Ang bundok, mga bahay, at kung sari-saring mga puno. Ang sarap ng hangin. Ang lamig. Dadaling kita sa mga lugar na masarap ang hangin, kaya humanda ka. Okay?
하얀 눈꽃처럼 여린 나의 삶 Malapit na tayo. Magpapahinga lang ako. Sorry ha. Hindi ko nakikita ang paligid. Ang bad kong kasama, no? Sorry ha. Napapagod ka na ba? Oo. Hanap ka na ng girlfriend. Yung babaeng mabait din. Para naman may nakakasama ka palagi. Yung handa laging makinig sa'yo. Parang ang boring naman nun. Ganun ang mga statwa eh. Ikaw talaga. Sandali lang. Ilan na bang naging girlfriend mo? Kukulangin ang daliri mo sa dami. Playboy ka pala eh. Hindi naman. Lapitin lang talaga ako ng girls. Huwag mong tatanggalin. Ano? Huwag mong tatanggalin. Ako ang magtatanggal. Sumakay ka na ulit sa likod ko. Halika na. Yung hangin. Nagdala ako ng maraming wind chime para sa'yo. Pero ang totoo, galing lahat yun sa mga halaman. Nagbabanggaan sila. At oras na mawala ako, tandaan mo ang hangin ng winter. At tunog na nagagawa nito sa mga halaman. At sa tuwing maririnig mo to, sana maalala mo ko. Sana rin nakikita mong lahat ng to. Dahil napakaganda. Pero kung ako ang tatanungin, isang bagay lang ang gusto kong makita mo. Wala nang iba, kundi sarili mo. Yona, importanteng mangyari yun. Dahil mas makikilala mo ang sarili mo. Alam mo bang napakaganda mo. Para sa isang babae,
bago makita. Thank you, Kuya. Kiss ng isang kapatid. Okay. Dito ako matutulog ngayon. Wala pa namang magagalit, di ba? Isa pa, para mabantayan mo rin ako magdamag. Hindi ko kasi alam kung magkakasakit ako eh. Kaya dapat hindi tayo naghihiwalay. Nga pala. Sabi mo bawal magkatabi ang magkapatid sa kama. Kukunin kong blanket ko. Halika na. Ako na ang kukuha. Kunin mo na rin yung libro ko doon. Para mamaya. Ang hirap pala magpalaki ng kapatid. Just like the lead male in this book, if I lose my memory, would I go searching for it? Hindi. Bakit ko hahanapin? Wala rin akong gustong alalahanin pa. Hindi yun. Mas gusto kong alamin ang buhay nating dalawa. Eh, ikaw? Tulog ka na? 나는 그댈 알고 있습니다. 말하지 않아도 느낍니다. 그런 나와 닮은 곳이 나는 아픈 사람이죠. 사랑 따윈 보지 못해 잘 알지 못할 걸 나는 알죠. 하지만 그대란 사랑 운명인 걸 느끼죠. 하얀 눈꽃처럼
Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kuya. Nga pala. Ngayon na nga ba? Punta ka sa sala. Bakit? Sana magustuhan mong gift ko. Akong bumili niyan. Kapag na-miss mo ako, patunugin mo para hindi ka malungkot. Gusto ko rin yan eh. Maliit lang yan. Pero alam mo mahirap para sa akin bilhin yan. Sana magustuhan mo. Happy birthday, Kuya. Kung napipigilan ng oras, pinigilan ko na sana noon pa. Para hindi na ako naging close kay Yona. Delikado ang ginagawa ko. Hindi ko mapigilan ang nangyayari. Hindi ako dapat naging masyadong kampante na kaya kong kontrolin ang lahat. Dahil hindi. Narinig ko na to. Alam ko ang tunog na to. Masyadong naging malakas ang loob ko. Pero ako na ang nahihirapan at hindi na si Yona. Ako na ang nalalaro. Ako na ang napaglalaroan. Ako na ang nasasaktan. So may 14 steps para marating ko ang podium, tama ba? Huwag niyo na pong tandaan dahil may kasama naman kayo. Hindi ba nasabi niyo sasamahan naman kayo ng brother niyo? Nagustuhan mo ba? Oo. Sa restaurant na lang yung seaweed soup mo. Ulitin natin. Makikipagkita na ako kay Sander. May anniversary party ang company nila. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nagkaharap na kayong dalawa sa party? Ha? Tandaan mo, bantayan mo si Mr. Kim, ha? Alam mo nang ibig ko sabihin. Okay.
Umalis ka na. Binalaan na naman ako ni Dr. Hong. Sabi niya 2 months na lang ang itatagal ko. Bakit pa ako mag-iingat? Mas gusto ko na to. Mamamatay na lang ako ng ganito. Kaya hindi mo na magawang makinig sa akin. Sabi ko na noon pa, pagsisisihan mo ang lahat. Ano? Pagsisisihan? Nakakatawa ka talaga. Hindi porke nagamot mo si John sa sakit niya, magagawa mo na akong pasunurin sa lahat ng gusto mong mangyari. Tandaan mo, bakit ba ako tumigil sa pagpasok at mas piniling maging gangster? Natatandaan mo ba? Sandali! Ikaw ang dapat pinaparusahan ng langit at hindi ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tuluyang naging masama. Ginawa ko na ang kaya ko, ginawa ko yung para sa mga kapatid natin nangangailangan. Kaya wag mo akong konsensyahin. Wag mong kalilimutan, mas marami kayong nakinabang sa akin. Shoot! Wow! Sandali. Bakit ba siya lagi nating sinusundan? Tama ng tanong. Sumunod na lang tayo kay Sander. Pwede siya makipagkita sa babae bago ang party o siya ang pupuntahan. Kung ano pa man yun, malalaman ko rin. Kung ayaw mo na, bumalik ka na lang sa Seoul. Ang tindi mo rin, no? Ayaw mo nun? Matindi yung lalaki nagkakagusto sa'yo noon pa. Never say die. Oo, pakit ka eh. Dahan-dahan lang, baka ma-attract ka na. Alam ko na. I-date na kaya kita. Kung hindi rin lang kami magkakatuluyan ni Sander, papatulan na kita. Huwag mo akong paikutin. Kung talagang gusto mo na ako, sabihin mo lang i-date kita. Ayun na, lumabas na si Leo. Grabe, gumagwapo ka talaga. Hi. Thank you very much. Finally, I'm glad to see you, Miss Wan. You too. Nakakatuwa. Ang ganda pala talaga ng panahon dito. Ama, sino ba ito nakikita ko? By the way, darating daw ang anak na lalaki ni Mr. O. Oo. Ang alam ko, nakilala ko na siya dati. Tandaan niya kaya ako? Malalaman natin. Pumasok na po tayo. Ready na ang lahat. See you inside, Miss Wan. Okay. Later, Miss Wan. Sumama sila. Si Yona. Kasama ni Sander. Katatapos lang ng rehearsal. Sabi niya pupuntahan ko na lang daw. Si Sarah. Malapit na raw siya. Okay. See you inside. Attorney Jam. Oh, pumasok ka na. Sumunod ka na rin. Orly, ano yung picture na ipinadala mo sa akin? Wow! Tingnan mo, grabe! Tumahimik ka nga. Ano ba? Tingnan ko lang Tumahimik eh. ka sabi. May nakakarinig ba? Yun na nga eh. Sorry ho, hindi ko kasi makita yung picture namin dalawa nung bata pa kami. Yung asawa ko, bilang alam niyang fan ako ni Sora, naghanap siya ng mga picture at article tungkol sa kanya mula pa nung nagsisimula siya. Nalaman niyang hindi Italian chef si Sander, kundi isang matinding illegal gambler sa Cheongdam-dong. Ano? Illegal gambler? Sa Cheongdam-dong? Huwag ka mag-alala. Kapag nakita kong okay ang kapatid ko, aalis ako sa lugar na to. Pupunta na lang ako sa Italy para buksan ang restaurant. Okay, ako nang bahala. Basta wala kang pagsasabihan nito. Chef? O illegal gambler? Sa Cheongdam-dong? Ayun na siya! The event is starting in a few minutes, so please take your respective seats before we begin. Again, we will soon start the event, so please go to your respective tables so we can begin.
kindly take your seats. The event is about to start. Hindi mo ba nakikita? Hindi eh. The event is about to start, so please take your respective seats. Saan ka natutong gumawa niyan? Nung bata ako, bago umalis nun si Mommy, ako ang nagne-necktie kay Daddy. Pero nung umalis si Mommy, si Secretary Wang na ang gumawa. Kahit ilang beses ko pang isipin, parang hindi pa rin ako mapalagay sa mangyayari. Pwede bang kay Secretary Wang ka na magpasama? Malamang ito ng huling beses ko. Malapit na nila akong palitan bilang chairman kaya kailangan kita ron. Bakit ka papalitan? Hindi tiwala ang buong board ng PL sa akin. Dahil mas nakikita nila ang disability ko. Kaya kailangan kong makita nila na hindi ako nag-iisa sa buhay. Tulungan mo ako. Gusto ko makita nila na may masasandalan ako. Isang taong malakas at willing tumulong. Ito na lang ang magiging regalo mo sa aming dalawa ni Daddy. Oh, sige. Tayo na. Dito muna kayo sa backstage. Sandali. Bakit parang nanlalamig ka? Kinakabahan ako. Normal lang yun. Steps. Let's give a round of applause. Shoulder silhouette and color line that brings out body line is his design. Just perfect. Bumagay kahit sa akin. Si Chairman Noel at pumilit na gawin ang lahat ng design dito sa bansa natin. Bilang leader ng fashion industry, he wanted to be a role model to all. At syempre, gusto rin niya makatulong sa ating domestic economy. Sa kanyang mga kaalaman, nakamit niya ito. Bilisan Nandito mo. tayo para alalahanin ang lahat ng Ayoko kanyang matitigan na yabang sa matagal. lipunan bilang isang individual. Okay. For her congratulatory speech, let's all welcome his Game. daughter. Akala mo siya talaga ang kapatid. Ang lalaking nasa kanan ko ay si Sander O, ang anak na lalaki ni Daddy. Ang nag-iisa kong kapatid at kamag-anak. Nandito siya para makilala niyo bilang anak ng founder ng company. Kung gugustuhin niya, nakahanda akong ibigay sa kanyang posisyon ko. Kaya lang, wala dito ang puso niya. Mas gusto niya magtayo ng restaurant sa Italy. Dahil yun ang profession na pinili niya. Please introduce yourself. Isa lang ang gusto ko iparating. Huwag niyo sanang pababayaan ang kapatid ko. Mukhang tanggap siya ng tao.
Hindi sila naaawa sa'yo. Mukhang totoo nga ang paghanga nila. Parang ikaw ang hero nila. Doon na ako sa labas. Si Leo ang target natin. Hayaan mo silang dalawa. Sundan mo sila. Yes, sir. Okay, sabi na nga ba't darating ka eh. Everyone, I have a presentation about our group's development. Here it is. Room 6078. Pairam ako ng phone mo. Yung cellphone mo. Hello, si Sander Otto. President Kim. President, kamusta na ba kayo ng girlfriend mo? Siya nga pala, ginagawan ko na ng paraan na mapayaran kita. Hindi kita tatakbuhan sa 7.8 million. Pero hindi ako natutuwa sa pang-aabala mo. Bantayan mo ang girlfriend mo. Sander! Tama na, kung mahal mo pa ang karir mo. Bukod sa akin, gusto mong tinitilaan, di ba? Miss Wan, ipinaalam na sa akin kanina ni Chairman Lee na susuportahan niya sa misyon sa susunod na eleksyon. Naramdaman ng lahat ng sincerity ng kapatid niya kanina sa presentation. Kaya susuporta na sila. Mabuti kung ganun. You did great. Kaya natuwa kami sa'yo. Hinayaan mo ang kapatid niya ang mag-escort sa kanya kanina. Nakuha mo rin ang respeto namin. Salamat kung ganun. Thank you, Chairman. Yona, nasan ka? Excuse me. Si Yona. Nagpapalit siya. Hindi daw siya makahinga sa suot niya, but she'll be back. Sir, nakita ko pero wala akong narinig. Okay. Nagkita nga sila, pero wala narinig yung tauhan ko.
Ganun ba? Pagbalik ni Yona, bumati ka lang. Pagkatapos aalis na tayo. Okay. Hello, Detective Yun. Ikaw ba nakadistino pa rin sa Chong Downtown Station? Oo eh. Kasi may hinahanap akong illegal gambler. Sander O ang pangalan niya. Kaya mo siyang hanapin? Ano? Umuwi ka mag-isa? Sandali. May sakit ka ba? Para kang may sakit eh. Wala naman akong sakit. Don't worry. Iinom na rin ako ng gamot. Ano? Anong gamot? Yung gamot ko, ayaw mo bang iabot sa akin? Ibibigay ko rin yun sa'yo mamaya. Basta promise mo. Ibibigay mo sa akin sa oras na kailanganin ko. Nasaan ka? Sabihin mo dahil pupuntahan kita kahit saan yan. Okay lang ako. Ikaw na muna bahala sa bisita. I'll call you later. Chairman, siguro po mas mabuting tawagan na natin si Ma'am Heidi. Mukhang hindi na po kayo okay. Gusto mong maulan ng trabaho? Umalis ka na. At tandaan mo, wala kang pagsasabihan ito. Kung hindi, ipatatanggal kita. Opo. Bumalik na kayo agad? Oo. Hindi ko alam na babalik kayo agad. Gusto ko sanang sumamang manood ng sine kay Girlie eh. Sige, okay. Salamat ha. Yona!